Para sa mga chikiting, school year 2022 at 2023 magbubukas sa Agosto 22. Dalawang kong sabong sa Under Desaya Bill. PSG naghahanda na para sa unang SONA ni PBBM. 3 dedo at 3 nawawala matapos maipit ng gumuhong pader sa Tagaytay. Sa mga kapwa riders natin dyan, ingat-ingat palagi dahil 2 kelot na sakay ng motorsiklo tigok nang sumalpok sa trailer truck. 2 menor de edad na aresto sa kasong rape at pagpatay sa isang kapwa menor de edad sa Barangay Landayan, San Pedro City, Laguna. Ito, ewan ko na lang ha, grabe. Baboy, ginahasa, shorts, naiwan ng rapist. Wala ako, matalinong tao si Ella. At sa balitang showbiz, pambansang marites Sian Gasa, minahal ng sobra si Ella Cruz. At sa balitang sports, Chino Trinidad may patama sa samahang basketball ng Pilipinas. Magandang umaga Pilipinas! Ako si Jigo Pistolero at ito ang Abante Unang Putok. Para sa mga magulang dyan na pagod na, no? Mag-assist sa online. Pakinggan nyo to. Inanunsyo ng Department of Education o DepEd ngayong Martes na ang simula ng school year 2022 at 2023 ay sa Agosto 22. Sa kanilang inilabas na school calendar, inilahad ng DepEd na ang mga paaralan ay sasalang sa blended learning sa unang 2 buwan ng pasukan. Pagdating ng Nobyembre 2, lahat ay babalik na sa full face-to-face classes. Ang Christmas break naman ay sa Disyembre 19 at ang pagtatapos ng school year ay sa July 7, 2023. Sa kabuuan, merong 203 araw ang bubunuin ng mga mag-aaral sa parating na school year. Eto, Under Desaya, marami tayong kilala nito pero di na natin papangalanan pa. Ayan, eto, ipinagtanggol ni PBA Party List Representative Margarita Nograles ang kanyang Under Desaya Bill laban sa patutsyada ng Gabriela Party List na hindi na kailangan ng batas para proteksyonan ng mga lalaki na sinasaktan ng kanilang mga kapareha. Ayon kay Nograles, hindi inaalis ng House Bill 1365 na ang mga babae at bata ang siyang pangunahing biktima ng pang-aabuso ng mga mister. Mananatili pa rin umanong umiiral ang Anti-Violence Against Women and Children Law at ang nais lamang nito ay maalis ang gender preference at isama dito lahat ng kasarian. Noong Lunes ay sinabi ni Gabriela Representative Arlene Brosas na hindi na kailangan ang Under Desaya Bill dahil maaari namang umanong maghain ng kasong physical injury ang mga lalaki na sinasaktan ng kanilang mga misis. Ipinunto naman ni Nograles na dapat ding proteksyonan ng batas ang mga lalaki. Ikinakasana ng Presidential Security Group o PSG ang security preparation para sa unang State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa July 25. Isang interagency meeting ang pinangunahan ng PSG para sa mga gagawing detalye kung paano matiyak ang seguridad at kaligtasan ng Pangulo sa nakatakdang SONA. Alinsunod na rin sa direktiba ni PSG Commander Colonel Ramon Zagala. Bahagi ng security preparations ang ocular at walkthrough ng PSG sa Kongreso para masiguro ang kaligtasan ng presidente sa mismong araw pati na rin ang mga bisitang dadalo sa unang SONA ni Pangulong Marcos Jr. Sa State of the Nation Address ay inaasahang ilalahad ni Pangulong Marcos ang kasalukuyang lagay ng bansa sa taong bayan. Ganon din ang mga hakbang na ilalatag ng kanyang administrasyon sa harap ng mga nakaambang hamon at suliranin na kinakaharap ng bansa sa susunod na 6 na taon. Patay ang 3 habang nawawala ang 3 pa matapos gumuho ang pader sa isang construction site sa barangay Kaybagal Central, Tagaytay City nitong Lunes ng gabi. Ayon sa ulat ng Tagaytay City Police Station, 3 sa 8 biktimang naipit sa gumuhong pader ay una nang na-recover. Base sa investigasyon, nagpapahinga umano ang mga biktima sa barracks ng 313 Construction nang gumuho at bumagsak ang sementadong bakod ng Hortaleza Farm dahil sa malakas na ulan.
Sa ngayon, patuloy pa rin ang pagsasagawa ng search and retrieval operation sa mga construction worker. 2 kelot na sakay na motorsiklo, tigok nang sumalpok sa trailer truck. Ang balitang yan, ipuputok ni Bastin Adrias. Patay ang 2 lalaking sakay ng isang motorsiklo matapos sumalpok sa isang trailer truck. Naganap ang aksidente sa kahabaan ng San Marcelino Street at UN Avenue sa Maynila. Ayon sa driver ng truck, nagulat na lang umano siya nang biglang nakarinig ng tunog na may bumangga sa truck. Base sa investigasyon, posibleng tinangka ng driver ng motorsiklo na lumampas ng red light. Samantala, pansamantalang isinara ang daan patungo sa San Andres dahil nagsagawa ng clearing operation ang mga otoridad. Para sa Abante, unang putok, ako si Bastin Adrias, tunay na tabloidista. 2 minor de edad ang naaresto sa kasong rape at pagpatay sa isang kapwa minor de edad sa Barangay Landayan, San Pedro City, Laguna. Kinilala mga ito sa mga alias na Broccoli at Totoy. Umamin ang minor de edad na si Broccoli sa krimen at itinuro ang kasamahang si Totoy kaya't pareho na silang arestado at nasa pangangalaga ng San Pedro City Social Welfare Office. Nangyari ang insidente noong July 6 kung saan ginahasa at sinakal umano ang 7 taong gulang na biktima. Ang 2 minor de edad ay unang naaresto ng mga tauhan ng Barangay Tanod bago na i-turn over sa San Pedro Police. Eto, grabe na talaga to. Mukhang walang nahanap to o sawi sa Tinder. Naku po, ayan na. Pinaghahanap na ng pulisya ang isang lalaki na nanggahasa umano ng baboy sa bayan ng Argao, Cebu. Pinaniniwalaang hinalay ang baboy na pag-aari ni Barangay Bugot, Argao Secretary Pamela Bancale matapos madiskubre ng kanyang asawa na nagdurugo ang ari ng kanilang alaga noong Lunes ng madaling araw, July 4, batay sa report. Nakita rin na malapit sa baboy ang isang shorts na pinaniniwalaang naiwan ng sospek. Pinag-iisipan na ng mag-asawa kung ibebenta ang baboy na plano sana nilang gawing inahin, ngunit natakot si Bancale na maaring maapektuhan ang sex organ ng hayop dahil sa nangyari at hindi magkaroon ng biik. Samantala, nangangamba si Major Michael Roque, hepe ng Argao Police, na baka umaatake muli ang rapist na hindi pa nakikilala. At sa pagkakataong ito, mga babae naman ang targetin niya. Kaya inatasan niya ang kanyang mga tauhan na agad hanapin at arestuhin ang sospek. Isa ka rin ba sa mga nag-aabang ng mga post niya sa social media? Well, eto. Pambansang Marites Sian Gaza, minahal ng sobra si Ella Cruz? Ang balitang yan ipuputok ni Athena Yap. Totoo ba, Ella? Na minahal ka daw ng sobra ng Marites of the Year na si Sian Gaza? What is the meaning of this? Eto may in-upload na video, may in-stitch na video si Sian Gaza. Panoorin nyo, hintayin nyo hanggang dulo. Naniniwala ko, mabuting tao si Sian at yung nakikita nyo, ano lang siya, overwhelmed. Overwhelmed lang. I think overwhelmed lang siya sa mga nangyayari. Hindi, yung Sian na nakikita ko ngayon na nagpo-post, hindi yung Sian na nakilala ko, na naging business partner ko, na naging kaibigan ko. Yun lang po ako. Ako, naniniwala ako, matalinong tao si Ella. At yung nakikita nyo, ano lang siya, overwhelmed. Overwhelmed lang. I think, overwhelmed lang siya sa mga nangyayari. Hindi yung Ella na nakikita ko ngayon na nagpo-post, hindi yun yung Ella na nakilala ko. Na naging business partner ko, na minahal ko ng sobra. Yun lang po ako. Narinig nyo naman with your 2 ears, lalo na kung naka-earphones kayo, ang mga huling binigkas na salita ni Sian Gaza na sobrang minahal daw niya. Ano nga ba ang namagitan sa kanila? Ang sabi ni Ella, friends daw sila at business partners. At ang sabi naman ni Sian, business partner sila at minahal niya ng sobra. Ano nga ba ang tunay na namagitan sa dalawa? Comment daw kung ano sa palagay nyo. So, spotlight talaga ni Ella ngayon dahil sa kanyang Made in Malacanang at dahil sa naging interview sa kanya, no, na ang sagot niya about sa history ay, history is like chismis. So,
Comment down kung ano sa tingin nyo ang chismis, yung minahal siya ng sobra o yung history. Para sa Abante, unang putok, ako si Athena Yap, tunay na tabloidista. Napapansin ko, no, usong-usungin yung mga patama. Ikaw ba, tinamaan ka na? Chino Trinidad, may patama sa Samahang Basketball ng Pilipinas. Kung ano ito, ipuputok ni Sara Asido. Nakita niyo na ba yung latest post ni Mr. Chino Trinidad sa kanyang Facebook account? Kung hindi pa, eto, ipakikita ko sa inyo. Eto na nga ang tea. Si Kobe Bryant may Mamba mentality. Ang SBP may Bamban mentality. Pupunta sa laban na walang intention mag-contend. Hashtag Samahang Bamban ng Pilipinas. O diba? Big words ang bigat ng mga binitawan ni Chino Trinidad. Para yan sa SBP natin, ha? Pero bakit nga ba yun nasabi ni Chino Trinidad? Ano nga ba yung pinaghuhugutan niya? Ano sa palagay niyo? Kung babalikan natin, nung nakaraang silver finish ng ating pambansang koponan sa SEA Games, meron ding komento si Mr. Chino Trinidad. At ngayon nga, si Coach Chot ulit ang hawak sa ating pambansang koponan na lalaro sa FIBA Asia Cup. At binanggit nga nito na ibibigay daw nila yung best nila. Pero they want to manage everyone's expectations daw na ito preparation for the bigger picture, which is 2023. So, what do you mean, Coach Chot? Kaya tuloy napapost itong si Mr. Chino Trinidad ng hashtag Samahang Bamban ng Pilipinas. Gigil ako. Pero kayo, ano sa tingin nyo? Kailangan na ba magpalit ng pangalan ng SBP? Para sa Abante Unang Putok, ako si Sara Asido, tunay na tabloidista. At yan ang mga puputok na balita ngayong umaga. Ako nga palang inyong tigasing tagapagbalita, Jigo Pistolero. At ito, ang Abante Unang Putok.